Sumamin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kahit abay-habag. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inabot ng pangangaral ng muling channel ito sa iba't ibang panig na maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Tayo po ay nagpapasalamat kay Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan at ganoon din sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat na Abay Hawa. Sa araw na ito ay minsan pa nating sariwain ang ating pong paksa. Yun po bang word na salita o eklesiya, yan, eklesiya, ito po ba tumutukoy dito sa salitang church or assembly? Ano? Dito po ay mayroong dalawang version at halo din po doon sa Greek. Ayan. Nakikita po natin dyan sa ating screen na pinaliliwanag naman. Meron na akong ginawang video nito. Siguro hindi lamang 5 taon na yata ako nakakaraan. Subalit marami pa rin ang gumagamit nito ho. Meron nyo doon sa taon na yon kung tutuusin, kung naunawaan lamang po nila yung ating naging video o yung iba naman ay hindi napanood. Marahil kakala sila or aalis diyan sa mga sekta, relihiyon na gumagamit ng salitang church. Kasi kung bibigyan ng pangunawa ni Abay Hawa, subalit nakita po natin sa napakahabang panahon na marami talaga ang hindi nakaunawa. Kasi kung naunawaan lamang nila, kukonti na yung mga tao na makikita natin sa bawat simbahan na gumagamit ng salitang church kung naunawaan. Subalit hindi nga po naunawaan. Kumbaga, pinanghawakan na lang nila yung church, iglesia o simbahan. At marami na ho ang namatay, hindi lamang milyon, daang milyon. Maabot na rin sigurado ng bilyon ang mga namatay dyan sa paniniwala ko yan. At siguro ho, makikita nyo dito sa ating screen na yan, may lalaki na ayaw niya na mahulog dun sa butas. Ayan. Na nakikita natin sa screen, talagang ayaw niya mahulog dun sa butas. Siyempre naman, pagka nahulog ka na dyan sa butas na yan, wala nang dahilan, wala nang paraan para ikaw ay makaahon pa. Kasi yung butas na yan ay kung ilalagay ho natin doon sa salitang hell, sinisimbolo ho yan ng hell, Sheol, grave, Hades. Yan yung butas na yan na ating pong nakikita ngayon dito sa kanang bahagi. Kung nakaharap kayo dyan sa screen, kanang bahagi. Nasa kaliwang bahagi niyo ako. So, dyan makikita natin na talagang pinipilit niyang isalba yung kanyang sarili na mahulog doon sa butas. So, kung tanaw natin itong ating paksa, doon sa unang bahagi, ito kasi ay King James Version na merong strong. Ayan. Ang nakalagay ho dyan, Mateo 16:18, and I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Ayan. Church ang ginamit. And the gates of hell shall not prevail against it. So, ito yung pinangawakan ng maraming mga sabihin natin. Ayan. Ito yung church. Yan yung pinanghawakan ng marami .
Ayan, yung church na yan. Yan ho yung pinangahawakan ng marami. Iglesia, church, 18th century, meron ako na nangaral na tungkol dyan sa church. Ganun din, noong 1914, nakilala-kilala natin sa kanilang pagkakarehistro ng Iglesia ni Cristo. No? Ganun din yung ADD, o Church of God. At Mormons, gumamit din ho yan. So, nakalagay ko dyan ay church. Church. Yan. Pero kung ilalagay nyo, ito yung G1577, ito kasi yung strong strong. Alam na mga ngaral yan, mga ministro. Alam nila yan. G1577, ang basa ho dyan, Ecclesia. Greek word, Ayan. So, Ecclesia. So, nakalagay ho dyan ay i-calling out. Mga tinawag. Ayan. Hindi ko na nilagay yung iba pang nilagay ni strong. Ito lang dito lang, masasabi na natin, ito yung tama. Pag sinabi yung ecclesia, i-calling out. Na ang meaning ng salitang i-calling out, kasi dito sa The Scripture 2009, ito naman na nakalagay dyan ay Matthew 16:18, and I also say to you that you are Kepha, and on this rock I shall build my assembly, and the gates of Sheol. Yan yung Sheol na yan, ito sinisimbolo niya yan, yung Sheol. Kukay, ayan, or Hades, or impyerno sa Tagalog na pinagkamalian nila na merong apoy. Ayan, shall not overcome it. So, ibig sabihin, kaya natin na kinuha ito maging simbolo para maging mababaw yung ating magiging halimbawa, at pagka ikaw ay nahulog na dyan sa butas na yan, hindi ka na makakaahon pa. Mistulang libingan yan maliwanag Ayan. Sana sa halimbawa na ito na aking binibigyan, pinapapansin doon sa lahat ng makakapanood, ay hindi ka na makakaahon dyan. Pagka ikaw ay nahulog dyan. At ganyan ang nangyari sa lahat ng mga reliyon, sekta, at maging nung unang siglo, yung mga eskriba at mga pariseo, mga saduseo, ganyan ang nangyari. Nahulog na sila dyan sa hukay na yan. So, alin ang tama? Yung bang church or assembly, mas angkop yung salitang assembly kaysa sa church. Kasi ang tatawagin, tao. Yung mga tinawag, tao, hindi church. Kasi yung church, alam naman natin yan, yung mga building yan, o mga katedral, kapilya, yan yung church kahit sa nating diksyonaryo, tingnan, talagang pag sinabi yung church, ayan, yung church na yan, ibig sabihin, simbahan. Kasi yung salitang iglesia, Spanish word yan, ibig sabihin naman sa Tagalog, simbahan yung iglesia. Sa English, church. Kaya sabi nga sa inyo, meron akong video ginawa nito, baka hindi lang 5 taon na nakakaraan. Ngayon, sinasariwa ko ito, kasi imbis na umunti, yung mga nasa church, lalo dumami, at itsura yan ng kabuti na lalo nagsulputan. So, alin ang tama? Itong church or assembly? Siyempre, assembly. Kasi, yan yung kapulungan Sa Tagalog yan, kapulungan o mga tao, mga tinawag. Ang tinawag ay tao. Hindi simbahan ang tinawag. Kasi ang simbahan naman, wala namang buhay yan. Walang buhay sa kanyang sarili yan. Bakit? Yan ay binubuo ng mga bato, bakal, simento, buhangin. So, walang buhay sa kanyang sarili. Samantalang, yun assembly, ito may buhay ito. Kaya nga sinasabi niya,
Hindi mananaig sa kanya yung libingan. Ayan, yung hell na binabanggit ho dito. Ayan. Hindi mananaig. So, ibig sabihin lamang, ang binabanggit ho dyan, mga tao. No, mga tao. So, sana ho, magbukas si Bayahawa ng pangunawa. Kasi hanggat hindi ho magbubukas ng pangunawa siya Bayahawa, yun ho mga nangamatay na. Nangamatay ho. Alinman sa inyong pamilya o inyong magulang na nasa relihiyon at yung mga buhay ay patuloy na umaasa pa rin dyan sa mga relihiyon, simbahan, mistula ko kayong patay na sa harapan. Bayabayawa. Maaaring hindi nyo kayang tanggapin yan. Siyempre, lalo yung mga nasa laman. May naman kayang tanggapin yung mga bagay na ayon sa Espiritu. So, sana ho, huwag ho tayong mapapunta dito sa hukay na ito. Oo. Ayan, kaya ho, yan, halimbawa ho yan, na pinipilit niya yung sarili niya, huwag mahulog dyan sa hukay na yan. Ano? At ito ay mistulang babala sa bawat isa sa atin. Oh, na loobin ho, niya Bayahawa. Kasi pagka nahulog na ho kayo dito sa hukay na ito, wala na ho yan. Hindi na kayo makakaahon pa. Libingan na ho yan. Ilalagay mo literally at maging doon sa, siyempre pagka-spiritual, patay ka na. Wala ka ng komunikasyon. Kaya Bayahawa. Uli po, maraming po salamat. Isang magandang araw po sa bawat